Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan, Pilipino, OFW, FLM family, saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo bawat isa ng mahabang buhay. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng Pilipinas. Mga kaibigan, bibigyan natin ngayon ng reaction tong pinalampas ko lang yung ilang araw mga kaibigan para makumpirma natin kung ibabalita ito ng mga mainstream media. Nangyari nga mga kaibigan, di ba? Bibigyan natin ng reaction yung CCTV footage mga kaibigan, kasi meron tinry ko yung the best na mapalinaw ko yung audio niya, kasi meron ako mga disturbing na mga narinig mga kaibigan. So tutok tayo mga kaibigan ha, bigyan natin ng reaction mga kaibigan mula dito sa dito sa guard mga kaibigan. Sige, umpisa natin. Medyo may tik-tik, may ganun lang, pero tsagaan nyo lang mga kaibigan. Todo volume natin. May dumating na Hyundai Silver ang kulay mga kaibigan. Hyundai Starex to mga kaibigan. Ang gold yata mga kaibigan, o silver, alin sa dalawa lang yan mga kaibigan. O na-alerto yung gwardiya, may dumaan, di ba? Ayan o, na-alerto yung gwardiya. O, alerto siya mga kaibigan. O, tinawag niya yung yung boy. O, nakikita niya ngayon sa CCTV mga kaibigan kung ano man yung nakikita niya mga kaibigan. Meron siyang kasi mataas ang gate mga kaibigan. So ayan, medyo alarming na yung gwardiya mga kaibigan. Dapat, ayan, lumabas yung boy mga kaibigan. Ang stand ko dito mga kaibigan, dapat doon sa mga gwardiya, pag nakita ninyong may naglalakad na may dalang baril, automatic tawag kagad ng pulis sa pinakamalapit na police station para ma-verify nung nakakasakop na police station kung ano yung ginagawa ng mga armadong grupo ron, lalo na't hindi na kayo uniforme mga kaibigan, di ba? Dapat ganoon yung kagad yung ginawa ng gwardiya. So in matter of minutes, darating kagad, tawag sa barangay, tawag sa pulis, ganun kaagad. May armadong grupo dito sa ganitong street, ganun dapat ang hakbang na ginawa mga kaibigan. Uusyoso itong tao na to. Lalabas yung gwardiya, alerto. Okay. Ayan, sinarado niya bigla yung pintuan ha. Sinarado niya yung pintuan. Tingin. Itong isa, tinatawag niya to. Niyakap niya mga kaibigan. Kumbaga sa personal kong opinion mga kaibigan, mga pulis kami, di ba? Ganun yung dating sa akin mga kaibigan. Real talk to mga kaibigan, yun ang dating sa akin. Alarma na yung gwardiya. Dapat ginawa ng gwardiya dito mga kaibigan, tumakbo siya kay Don Doc Chiuto mga kaibigan. Sir, may mga tao sa labas armado, tawag po kayo ng pulis para ma-verify natin kung o mag-report tayo kagad sa pulis para makaresponde kagad yung pulis. Ganun mga kaibigan, kasi itong grupo na ito mga kaibigan, ayon dun sa may kasabwat pala ito na pulis mga kaibigan. Tapos may Chinese pa mga kaibigan. Alam naman natin may mga sindikatong gumagalaw sa Pilipinas mga kaibigan na ang target nila yung mga wealthy Chinese mga kaibigan. Kidnap for ransom mga ginagawa nila mga kaibigan, diba? So pakinggan pa natin at panoorin natin. Ayan, ayaw buksan ng gwardiya. Ayan, ayaw buksan ng gwardiya mga kaibigan. Ayaw niyang buksan. Ay, ito. Tatawagan, may tatawagan yata. Yan, tinawagan yung yung nasa loob mga kaibigan. Kasabwat itong mga kaibigan, itong mga to. Alam niya na darating itong mga to. Ayan na. Obvious na datingan mga kaibigan. Kasabwat ito tinawagan para buksan yung pintuan. Diba kasi hindi bubuksan ng gwardiya dahil yung isang tao talaga mga kaibigan
duda yung gwardiya mga kaibigan, dapat tumawag na ng pulis eh. Hindi niya dapat binuksan eh. Yung isa dapat hinarangan niya na wag bubuksan eh. Para makita yung commotion mga kaibigan kung magpupumilit pagbukas ng pinto yung isa eh. Ayan, siyempre, ang pakilala nito mga kaibigan, mga pulis sila. So, malaya silang gumalaw kasi mataas yung bakod mga kaibigan, walang makakapuna. Pulis ang datingan mga kaibigan. Ang datingan nito, raid pulis mga kaibigan ang datingan. Ayun na, pinataas yung kamay ng gwardiya, dinisarmahan. Oh. Oh. Oh, dapa. Hindi mahahalata yung galawan nila mga kaibigan kasi pulis ang dating eh. Pulisan ang dating mga kaibigan. Panggap na mga pulis ang dating nito mga kaibigan. Hindi rin alam kung kasama rito mismo yung pulis na yung mastermind o kung sino yung mastermind dito mga kaibigan. Medyo mahaba-haba ng konti ito mga kaibigan pero pagtagaan nyo lang. Ang datingan nito mga kaibigan, raid. BF Resort pala ito mga kaibigan eh. Napatira ko dyan sa may lugar na yan mga kaibigan eh. Sa BF Almansa dati. Sa BF Almansa medyo mahigpit doon kasi may security kang dadaanan doon. Dito medyo maluwag mga kaibigan sa BF Resort kung hindi ako nagkakamali ah. So ito na. Sino yung kausap nito? May kausap to na na mamando eh. Kumbaga nakapaghalughug na sa loob. Hindi natin masigurado kung ano ang laman nito, mga personal na gamit ni Don Doc Chiu, maaaring cellphone, computer, o kung ano pa mga kaibigan. Maaring ang target nitong mga to yung pera mga kaibigan kasi alam naman natin na inayos na ng sangguniang panlalawigan ng kapis mga kaibigan para magkaroon ng payout si Don Doc Chiu. Baka mamaya yun ang tinatarget nito mga kaibigan, yung pera, di ba? Pakinggan pa natin. Puro kriminal itong mga tao na itong mga kaibigan sa galawan pero hindi sila yung ganong ka-professional mga kaibigan. Kumbaga napasubo na lang itong mga kaibigan ng tao-tao ng mga sindikato mga kaibigan. Mga okay, bibigyan ko kayo ng assignment, ganito ganyan, ang yan, lakaran yan. Kasi pinalalabas nung nila Mihurada na na isa lang itong palabas mga kaibigan. Pero sa personal kong opinion mga kaibigan, buhay ang nakatayal dito mga kaibigan. Para sa akin personal kong opinion, seryoso ito at hindi ito palabas lamang mga kaibigan. Malalaman natin mamaya yan mga kaibigan. Bigyan pa natin ng reaction. Yung labas-pasok nila, walang problema yung mga kaibigan. Para hindi sila halata, wala nang problema, labas-pasok sila kasi hindi naman mga tao dito sa lugar na ito mga kaibigan. Ang mga tao dito halos nasa loob lang ng mga bahay, walang matambay masyado mga kaibigan dyan sa lugar na yan. Diba? Parang sila, yung malikot lang sila gumalaw. Ano
May pinipilit sila na sabi ni Doc Chu, ibibigay ko, ibibigay ko. O maaaring pinipilit itong mga to, nasaan yung pera? Di ba? Nasaan yung ano? O di ba? Parang ang sagot yata ni Don Doc, sa pagkakarinig ko lang ng tenga ko mga kaibigan, ipatayin nyo na lang ako. Dahil kumbaga mahalaga sa kanya yung pera na yun para maibalik niya sa mga tao ng ano, yung mga nag-invest sa kanya mga kaibigan. Yun yung ano, kinilabutan ako mga kaibigan, no? Yung galawan ng mga ano mga kaibigan, lahat sila hindi mapakali. Senyales ito mga kaibigan na gumagawa sila ng krimen mga kaibigan, hindi sila mapakali. Pera ang hinahanap ito sa loob eh. Nung hindi nila nakuha yung pera mga kaibigan, so kidnap na ang gagawin nila mga kaibigan. Kumbaga parang hold up to, robbery ang ano nito mga kaibigan eh. Ang lalabasan nito mga kaibigan eh. O kaya ano, qualified theft mga kaibigan, parang ganun. Kasi meron isang katiwala na kasabwat eh. O sir ang tawag na sir, sir. Mamaya mga kaibigan, sa parting 11:34 mga kaibigan, meron akong narinig na kakaiba mga kaibigan, kaya nasabi ko na seryoso itong mga nagaganap na ito mga kaibigan, hindi ito isang palabas. Sumagot siya ng matinda, no! Ganun, no! Ayun, nagsasalita si Doc na ano, patadalahin niyo ako, yung ganun. Pero ganun, sige, sige, sige. Parang ano. Dito siya ginagapo siya, dito siya mga kaibigan, parang ganun. O pinupusasan mga kaibigan. Kasi yung galawan nito mga kaibigan, itong mga tao, hindi ito galaw ng isang ano, ng isang military personnel, hindi rin ito galawan ng isang police officer mga kaibigan, hindi ganyan ang galawan ng mga police mga kaibigan para sa akin. Galawan ito ng mga kriminal mga kaibigan, mga hoodlum. Galawang kriminal to mga kaibigan, galawang mga hoodlum to mga kaibigan. Maaring tauhan ito ng sindikato mga kaibigan na pinoprotektahan ng isang pulis, kung hindi ako nagkakamali mga kaibigan, kasi parang may lumalabas dito mga kaibigan na yun ang protector nila mga kaibigan.
Pero na, iba mo ang sabihin mo. Usap niyo yung tantay ko. Sabihin ko yan. Sa parting Calabarzon mga kaibigan, nagkalat ang mga loose firearm dito mga kaibigan, yung mga kalibring ng Armalite mga kaibigan, tsaka yung mga baril ng mga 45 9mm mga kaibigan, nagkalat yan dyan sa Calabarzon mga kaibigan. Ayun o, ano, kunin na natin, tara na. Ibig sabihin, hindi na nakuha yung pakay nilang pera mga kaibigan. Mga gamit alahas siguro yung mga nakuha nito mga kaibigan, yung mga suot-suot ni Doc. Maaaring gano'n kasi yung time frame mga kaibigan, yung haba ng time frame mga kaibigan, sapat na yun para maghalughog sila ng kung ano makukuha nila mga kaibigan. So doon lang nila napagkasyaron lang sa bag na yung mga kaibigan. Hindi makukuha ng mga TV to, hindi makukuha ng mga ano to mga kaibigan. Ang target nito yung mga valuable na alahas mga kaibigan, pera. Yun, maaring dito na sa punto na ito mga kaibigan, pinupusasan na siya o tinatali siya o ginagapos siya mga kaibigan. Pero parang galawan na ito ng mga ano, parang yung mga itong mga tao na ito mga kaibigan, sa aking opinion mga kaibigan, ito yung mga akyat bahay kang, yung mga dating yung mga hudlum nga mga kaibigan, yung mga masasamang tao mga kaibigan, yung mga hindi dapat na nasa malayang lipunan mga kaibigan. O sumasabi yung babae, ayaw. Kasi pinupusasan na siguro dito sa mga oras na ito mga kaibigan. Ayan, pumapalag si Don Doc Yuto mga kaibigan. Parang narinig ko, parang ano, kinikidnap nyo ako, parang ganun. May daladalang mga papel mga kaibigan. Kumbaga parang pumapalag, parang ipapakita, parang ano, parang peking warrant of arrest, peking ganito ganyan mga kaibigan. Personal kong opinion mga kaibigan. Kasi kung may kasama tong pulis mga kaibigan na kasabwat nila mga kaibigan, pag may dumating ng mga gwardiya, mga ano, ipapakita nila yung ano, yung warrant of arrest, yung mission order na peke mga kaibigan. Oh, hindi klaro, narinig ko salita ng babae, klaro, hindi klaro, parang ganun. Warrant of arrest, hindi klaro. May mga baril, sir. Baka may tinatawagan ito. Nasa loob, may mga baril nasa loob. Ayaw. Ayan na, binubuhat na siya siguro sa mga pagkakataon ng mga kaibigan. Pumapalag si Don Doc Yuto mga kaibigan. Narinig niyo yun? Tawag niya sir. Ang tawag niya rito sa nakagreen na to, sir. Pumapalag si Don Doc Yuto mga kaibigan eh.
Hindi masyadong malinaw yung audio sa loob, mga kaibigan eh. Ang makakasagot dito, mga kaibigan, yung mga gwardya. Yung gwardya at saka yung isang lalaki na naka-shorts, mga kaibigan. Yun ang makakasagot kung ano yung mga napag-usapan doon sa loob, tsaka yung babae na kasama ni Don Doc Chiyuto, mga kaibigan. Kasi yung sinasabi ng mga basher, mga kaibigan, 5:30 daw ang ano, nagkamali lang yun ng ano, mga kaibigan, yung time frame. 6:30, 5:30, para naguluhan lang yung mga kaibigan para sa akin. Mararamdaman mo, mga kaibigan, yung ano, yung seryoso na yung boses na lumalabas kay Don Doc Chiyuto, mga kaibigan, seryoso. Yung nagaganap na ito, mga kaibigan, ito hindi isang palabas, seryoso ito. Ayun, umihiyaw na siya, mga kaibigan. Masakit kasi nakaposas yata siya, mga kaibigan, tapos bibit-bitin ka sa dalawang braso mo tsaka sa dalawang binti mo, mga kaibigan. Gaano kasakit yun, mga kaibigan. O yun, narinig nyo, mga kaibigan, ang laki ng problema ko. Putang ina nyo, diba? Yung sinasabi nito. I-rewind natin ng konti, mga kaibigan, na 10 seconds ha. Pakinggan nyo maigi ha. Malaki ang problema ko, PI mo, ang sabi. Diba? Ayan, lumabas yung tattoo ni Don Doc Chiyuto, mga kaibigan, dito sa parting ito. Ayan o, ayun o. Yung tattoo, mga kaibigan, lumabas. Ayan o. Ayan yung tattoo, mga kaibigan, lumabas. Ang hirap lang anuhin eh. Oh. Tingnan nyo, mga kaibigan, no? Yan yung tattoo, oh. Tattoo, ayan, ayan. Ayan, oh. Screenshot natin, mga kaibigan. Ayan, oh, tattoo, mga kaibigan, oh. Ibang kulay, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Makikita nyo yung mga kaibigan, tattoo. Si Don Doc Chiyuto, mga kaibigan. Halos lahat ng dugo niya umakyat na sa ulo niya, mga kaibigan. Pulang-pula, mga kaibigan, nakita nyo, oh. Ayan, oh. Pulang-pula na yung ulo ni Don Doc Chiyuto, mga kaibigan. Alam nyo naman, walang buhok si Don Doc Chiyuto, mga kaibigan. Umakyat na lahat yung ano, yung dugo sa kanyang ulo, mga kaibigan. Ayan yung tattoo niya, mga kaibigan, oh. Walang duda yan, mga kaibigan. Andiyan yan ang pati ng tattoo ni Don Doc Chiyuto, mga kaibigan. Walang duda yan. Tanginan itong mga tao na itong mga kaibigan. Talagang kagabi pa, nagdadasal ako, mga kaibigan, na malampasan ni Don Doc Chiyuto itong ano, itong nangyari na to, na naway walang mangyaring masama sa kay Don Doc Chiyuto, mga kaibigan. Kasi ang bargaining nitong mga kaibigan, hindi nila pwedeng galawin si Don Doc Chiyuto kasi nahuli yung kanilang mga leader, mga kaibigan. Hindi sila basta-basta makakagalaw ng ano, mga kaibigan. Maaring si Don Doc Chiyuto buhay pa sa mga panahon na to. Sana malampasan ni Don Doc Chiyuto, mga kaibigan. Ayan, no, kitang-kita, mga kaibigan, no? Pulang-pula yung mukha ni Don Doc Chiyuto. Hindi may tatago ito, mga kaibigan, na seryoso ito, mga kaibigan, di ba? Isipin mo kung gaano kasakit yan, mga kaibigan, no? Bit-biting ka sa dalawang ano mo, tapos nakaposas ka sa likod, no? Sinasabi nila, walang tattoo, mga kaibigan. Ayan, no? Ayan, no? Puti. Balat ni Doc. Tato. Ayan, no? Tato. Oh, ayan, no? I-play natin. Oh. Di ba? Pumapalag talaga siya, pumipiglas talaga siya. Relax na relax ito kasi mga kriminal ito, mga kaibigan eh. Ang dating nila, police, hinuhuli nila si Don Doc Chiyuto, mga kaibigan. Yun ang ano nila, kaya medyo yung galaw nila, galawang police, mga kaibigan. Pero hindi, para sa akin. Tingnan natin dito sa angulo na ito, mga kaibigan. Hindi halata, mga kaibigan eh.
Ito medyo ano ang galaw nito, medyo professional ang galaw nito mga kaibigan, professional criminal ang galaw nito mga kaibigan, doon naka-gray. Sino kaya yung leader nito mga kaibigan? Kasabwat yung nagbukas ng gate eh. Dahil dire-diretso mga kaibigan eh, mula doon sa loob, dire-diretso, inano yung gwardiya para buksan yung gate mga kaibigan. Yung ginagawa ng gwardiya mga kaibigan kanina nung unang parte ng video, tama. Tapos yung isa, usyoso siya, lumabas siya pumunta doon. Sinirado kagad ng gwardiya mga kaibigan yung gate, yung pintuan mga kaibigan. Naalarma na yung gwardiya eh. Na tarantalan siguro to, dapat ang ginawa niya nung nakita niya tumakbo siya kay Don Doc Chiyuto, Don Doc, tumawag na po kayo ng pulis, magtago kayo sa kwarto, tumawag na po kayo ng pulis, mayroong mga armadong lalaki sa labas, di ba? Kung itong mga armadong lalaki na ito mga kaibigan, kung pulis ito, kung legal lang ginagawa nito, walang problema, kahit may dumating na mga pulis, i-verify lang yan mga kaibigan, di ba? Anak ng teting talaga, ang daming masasamang tao talaga sa mundo. Pagharap natin sa Diyos, lahat itong mga kasalanan na ginawa natin dito sa ibabaw ng lupa, paano natin sasagutin ito sa Diyos? Itong mga kriminal na ito, di ba? Kinukundin ako yung ganitong mga sindikato. Dito ako galit na galit mga kaibigan, di ba? Kung ito makaka-enkwentro ng mga pulis at manlalaban, mamamatay itong mga kaibigan. Pero kung ito susuko at mga aresto ng payapa, dapat itong mga to mabulok sa kulungan mga kaibigan, di ba, sa kanilang mga gawain. Matagal na ito mga kaibigan, pinagpaplanuhan talaga nila, hinihintay nila yung ano, kung kailan lilipad si Don Doc Chiyuto para mag-payout mga kaibigan. Parang ganun yung senaryo yung nakikita ko ito mga kaibigan. Kumbaga barang hindi nila alam na ano, bahala na, sige na. Kumbaga baka yung isang lalaki na bukas ng tanong nila na, ano Doc, ready na ba yung pera pang payout? Baka sumagot si Doc ng oo, ready na. O, di ba? Hindi lang niya siguro kung nandun sa loob ng bahay o kung nasa ang ano, o kaya kung nandiyan sa bahay pero naka-safe house, naka-safe, hindi basta-basta makukuha. Sa aking opinion lang yung mga kaibigan, ha. Ayun na, umatas na yung Starex mga kaibigan. Inayos na yung ano. O. Dapat talaga to nakarating sa barangay, nakatawag sana sa barangay tsaka sa pulis mga kaibigan eh, di ba? O kaya yung bata na ano, yung boy na ano, dapat yung tumiglas, tumakbo at tsaka magtatawag ng pulis mga kaibigan. Dapat ganun mga kaibigan. O kaya merong kayong alarm na magsisignal dun sa pulis para pumunta. Merong ganun mga kaibigan na sistema eh. Oh, diba? Yung paghawak lang ng baril mga kaibigan, talagang hindi professional to mga kaibigan, walang training to mga kaibigan, to mga kriminal lang to mga kaibigan, mga hoodlum. Ito yung mga papatay, ito yung mga sasali sa mga sindikato para lang mabuhay mga kaibigan. Ingat tayo sa mga taong ganito mga kaibigan. Ito yung mga dapat na hindi kasama doon sa malayang mamamayan mga kaibigan. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng national ID para may pagkakilanlan ng bawat tao. Meron tayong sarili nating numero na pagkakakilanlan natin mga kaibigan. Dapat talaga sa ating martial mga kaibigan para mawala yung anarchy, mawala yung mga ganito mga kaibigan. Na-alarma na yung gwardiya eh. Bakit binuksan pa niya yung ano? Bakit hindi siya tumakbo kay Don Doc Chiyuto kagad? Doc, takbo sa taas, tawag kayo ng pulis. O, dapat ganun. O kaya may emergency lock. O, ilak yung pintuan mga kaibigan. Di ba kung may kantado, ilak niya. Tapos si Doc lang ang may susi nun. O, di ba para hindi mabuksan, kahit na yung isa pipilit niyang buksan, hindi niya mabubuksan dahil walang susi.
Ang tanong dito mga kaibigan, may CCTV kaya sa loob ng bahay mga kaibigan? Halatang kriminal yung mga galawan, lingon-lingon mga kaibigan eh. Yung talagang ano, narinig yung kanina mga kaibigan, di ba? Yung salita lang na yun na malaki problema ko, PI mo. Di ba? Isang senyalis yung mga kaibigan na seryoso yung nagaganap mga kaibigan. Kasi kung instinct ng mga tao ang paiiralin mga kaibigan dito, maaaring iisipin ng mga kapitbahay o iisipin ng ibang mga tao na ano, nakakakilala kay Dondok dito, naku, baka mga pulis yun, baka merong ano, hinuhuli si Dondok, si Yuto, parang ganun ang datingan mga kaibigan eh. Kaya malakas ang loob dito mga to eh. Diba yung labas-pasok na ganun mga kaibigan. Maggalawang kriminal yan mga kaibigan, galawang hoodlum yan. Galawan mga magnanakaw yan mga kaibigan. Inatras yung ano, Starex gold or silver ang kulay nito mga kaibigan. May motor dumaan, okay lang. Atras. Ang ano ko nito mga kaibigan, 6:40, alas 6 ng hapon ito mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, ng March 16. Ano ba yung March 16 mga kaibigan? Martes. Martes nga mga kaibigan. Grabe ito mga kaibigan. Nawa malampasan ni Doc itong pagsubok na to. Makaligtas si Don Doc dito sa mga kamay nitong mga sindikatong ito, itong mga kidnappers na to. Pero mga kaibigan, humihiyaw mga kaibigan eh. Diba? Sino kaya yung naka-gray na yun mga kaibigan? I-comment nyo nga mga kaibigan kung may nakakakilala. Halata may mga salita mga kaibigan, mga salita ng mga hoodlum, mga kriminal mga kaibigan, mga salitang loob mga kaibigan. Ano po, sumisigaw, humihiyaw si Dondok eh. Oh, humihiyaw siya mga kaibigan. Legit itong paghiyaw niya mga kaibigan. Talagang ano, ginagawan siya ng hindi maganda mga kaibigan, inaabuso. O ginagawan siya ng krimen mga kaibigan.
Ayaw. Wala siya magkaya, pumapalag siya mga kaibigan, hirap na hirap sila ipasok eh, oh. Hindi makakilos yung mga gwardiya eh. Ayun na, pumapalag si Dondok mga kaibigan, oh. Ano natin 10 seconds. O habang pinapasok sa mga kaibigan, eh, sumisipa siya, tumisipa talaga eh, oh. Oh. Sumisipa talaga siya, sumisipa mga kaibigan, sumisipa siya. Oh, ayun oh. Oh, talagang pinipilit siyang ipasok mga kaibigan. Pumapalag talaga siya mga kaibigan. Oh. Alis. Oh. Antay yung leader-leadera nila. Sumisigaw pa si Dok eh. Oo. Wag. Oma. Ayun naman, puputol na mga kaibigan. O, alis na. Sana may gwardiya man lang doon sa pasukan ng bilid na plakahan sana yun o kung ano man. O, di ba mga kaibigan? Grabe talaga mga kaibigan yung nangyari na to. O, di ba? Paano hindi pa magiging hindi mga kaibigan, no? 24 oras news. Nahuli ka mga insidente ng pagnanakaw at Insidente ng pagnanakaw pagkidnap sa Las Piñas City. Naaresto na ang sinasabing mastermind sa krimen. Nag-alok naman ng reward money ang pamilya ng dinukot para sa makapagtuturo sa kinaroroonan niya. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Oh, Diyos ko po mga kaibigan. Grabe itong pangyayari na ito mga kaibigan. O sino na apektuhan dito mga kaibigan? Yung mga investor mga kaibigan na naapektuhan na naman dito mga kaibigan. Yung mga mamamayan na umaasa dun sa ibabalik na pera ni Don Doc Q mga kaibigan. Yun na naman na naapektuhan dito. Ang pesting mga tao to talaga. Ito yung mga dapat nabubulok sa kulungan mga kaibigan. Pasado alas 6 ng hapon itong March 16 nang makuna ng CCTV ang pagpasok ng 15 armadong lalaki sa bahay na ito sa BF Homes Las Piñas City. Matapos disarmahan ng gwardiya. BF Resort mga kaibigan yan. BF Resort. Hindi yung BF Homes. BF Resort. Magulo kasi mga kaibigan eh. Kasi Las Piñas eh. Niransak na raw ng grupo ang Kasi kung BF Homes mga kaibigan, talagang dadaan ka sa mga security dyan mga kaibigan. Ang daming security dyan. Hindi ka basta-basta makaka-penetrate dyan ng mga krimen. loob ng bahay at tinangay ang pera, alahas, laptop, cellphone at ibang valuables. Pagkalipas na mahigit 20 minuto, makikita at maririnig ang biktima. Ayun mga kaibigan, labas na labas yung tattoo niya mga kaibigan sa dibdib oh. Sa parting kanan ng dibdib niya mga kaibigan. Si Patrocinio Chiyuto Jr. o Don Chiyuto na Ayun oh, kitang-kita yung tattoo mga kaibigan, hindi may tatago. sumisigaw. Nakatali ang mga kamay sa likuran habang buhat ng 4 na lalaking naka-bull cap at Ayun oh, pulang-pula yung mukha niya mga kaibigan. Ibig sabihin talagang ano, pumapalag talaga si Don Doc Chiyuto mga kaibigan. Ayun yung tattoo niya oh, labas na labas oh. may takip sa mukha. Maaaring may takip sa mukha. Pakinggan natin kung may takip nga sa mukha. Chiyuto Jr. o Don Chiyuto na sumisigaw. Hindi ko makita may takip sa mukha mga kaibigan eh.
pula yung mukha ni Don Doc Q2, mga kaibigan. Siguro hindi naman lingid sa kaalaman natin lahat, may nakakita na kayo ng taong talagang pulang-pula yung yung mukha, mga kaibigan, ganun. Pagkalipas na mahigit 20 minuto, makikita at maririnig ang biktimang si Patrocinio Q2 Jr. o Don Q2 na sumisigaw. Nakatali ang mga kamay sa likuran habang buhat ng 4 na lalaking naka-bull cap at may takip sa mukha. Bit-bit ng 4 na lalaki na may bull cap at takip sa mukha, mga kaibigan, ayun. Isinakay siya ng mga suspect sa kulay gold na van at saka umalis. Paniwala ng mga kaanak, ang kaibigan ng biktima na si Maverick Sapitanan na sinasabing nakuna ng CCTV Ayun. na nagbukas ng gate para makapasok ang mga armadong lalaki ang mastermind sa krimen. Maaari nga, mga kaibigan, kumbaga may mastermind pa dyan, mga kaibigan. Ito yung tauhan, mga kaibigan. Siya po talaga ang mastermind kasi bukod doon sa CCTV po Na sinasabing Ano? nakuna ng CCTV na Ano yung dala niya, mga kaibigan? nagbukas ng gate para makapasok ang mga armadong lalaki ang mastermind sa krimen. siya Ang kaanak, ang kaibigan ng biktima na si Maverick Sapitanan, isinakay siya ng mga suspect sa kulay gold na van at saka umalis. Paniwala ng mga kaanak, ang kaibigan ng biktima na si Maverick Sapitanan na sinasabing Yung baril nga ang hawak, mga kaibigan, no? Mga pera nga talaga ito, mga kaibigan. Yung pagmumukha, mga kaibigan, ano? Taka na hindi pagkakatiwalaan, mga kaibigan, mukhang pera. Mukhang hindi gagawa talaga na mabuti sa kapwa, hindi mo mapapagkatiwalaan. Maraming ganyan, mga kaibigan, magaling makisama, magaling makipag-usap, pero may mga maiitim na balak, mga kaibigan. Kaya delikado yung mga ganyang klaseng kaibigan, mga kaibigan. Suriin natin yung mga kaibigan natin, mga kaibigan. nakuna ng CCTV na nagbukas ng gate para makapasok ang mga armadong lalaki. Hindi ko alam kung dala niya baril, eh. Kasi pagbukas niya ng pinto, dire-diretso lang siya ron, no? Ang mastermind sa krimen. siya po talaga ang mastermind kasi bukod doon sa CCTV footage po, may nangyaring nabanggit sa amin itong victim na mag-ingat daw kami kay Maverick. Yung tao niya po, same scenario po, bali inabdak. Tapos nakita na lang pong itong victim na mag-ingat daw kami kay Maverick. Yung victim. Ito yata yung dalawang mga kaibigan na napatagpuan sa Batangas, mga kaibigan, na kaibigan ni Don Doc Q2 na nagbabala kay Doc na mag-ingat kay Maverick, mga kaibigan. Yung tao niya po, same scenario po, bali inabdak. Tapos nakita na lang pong, natagpuan na lang po sa Talisay, Batangas po ata yun, napatay na po. Isang nakikita namin motibo dyan ho talaga is pera ho talaga. Talaga yun, totoo yung mga kaibigan. Pera talaga, mga kaibigan. Dahil una, meron din ho, napag-alaman namin na meron po palang business itong sila Don Q2 at para may alam din itong si isa sa suspect natin na si Maverick Sapitanan tungkol din dun sa business. Agad rumisponde ang CIDG NCR kaya nagkaroon pa ng habulan ng mga sasakyan kung saan naaresto ang 4 na tao kabilang si Sapitanan. Mga matataas na kalibre ng baril naman ng grupo ang na-recover ng CIDG at Makati SWAT sa bahay na ito sa Makati na tinitirhan ng isa sa mga dumugot umano. Nahuli na po namin yung ibang suspect, yung mga sangkot po sa Ay, mga kaibigan, no? Kaya mo, kung hindi to na kidnap o ransom, mga kaibigan, no? Ito yung mga kalibre ng mga baril, mga kaibigan, tataas, oh. Anak ng patuting talaga itong mga tao na to. Ito yung mga dapat mabulok sa kulungan, mga kaibigan. Di ba? kidnapping nito at kasalukuyan po natin ini-inquest, pinafile po natin ng kaso at yung mga nakatakas naman po, although nakatakas naman, nakilala na naman po natin at Yun, talagang kilala sila lahat, mga kaibigan. kasama rin po natin sila pa-filean through regular filing. Patuloy na hinahanap Ayun, mga kaibigan, ayun, tattoo, oh. Di ba? Linaw-linaw, mga kaibigan, no? Oh, t-shirt, kulay puti. Di ba? Balat ni Doc. Ayan ang kulay ng balat ni Doc, mga kaibigan. Ayan, tattoo, mga kaibigan, sinasabi nila, walang tattoo, mga kaibigan. Ayan, meron, no? Oh, di ba? Sa kaliwan banda naman to, mga kaibigan, oh. Ayan, oh. Oh.
Ang pulisya ang kidnap victim. Ayun, lumabas pa yung mas malaking tato. Although nakatakas naman, nakilala na naman po natin at kasama namin ang buhay ng victim. Isa pa. John Consulta, nakatutok 24 oras. 10,000. Tuloy na kaso at tangkot po sa CIDG at Makati SWAT sa bahay na ito sa Makati na Tataas na kalibre ng baril mga kaibigan, no? Meron pa yung diplato mga kaibigan, no? O talagis talaga ito mga tao. tinidilhan ng isa sa mga dumukot umano. nahuli na po namin yung ibang suspect, yung mga sangkot po sa kidnapping nito at Kidnapping talaga mga kaibigan. Walang duda to. kasalukuyan po natin ini-inquest, pinafile lang po natin ng kaso. Bulilyaso yung lakad nila mga kaibigan. Bulilyaso. O patay sila ngayon dito. Diba? Hindi na makakalaya ito mga kaibigan. Lalo na kung may gagawin silang hindi maganda kay Don Doc Chiu ito mga kaibigan. Talagang makakagaan sa kanila mga kaibigan. Baka masintensyahan lang sila ng 20 years. Kung ilalabas nila, pakakawala nila si Don Doc Chiu ito mga kaibigan. Pero kung hindi nila ilulutang si Don Doc Chiu ito mga kaibigan, pinakamahinang parusa ito mga kaibigan life imprisonment without chance of parole ito mga kaibigan. Yung pinakamabigat na parusa maaano dito mga kaibigan. Kasi patong-patong na kaso pa ito, may mga baril pa ito mga kaibigan. At yung mga nakatakas naman po, although nakatakas naman, nakilala na naman po natin at kasama rin po natin sila pa-filean through regular filing. Yun. Patuloy na inahanap Tingnan nyo mga kaibigan, lalabas yung tattoo ni Don Doc dito. Ito na yung isa lumabas na yun dyan ng pulisya yun diba? ang kidnap victim. Willing po kami mag-abot sa inyo kung sinong nakahuli po. 200,000 reward money para sa makakapagturo ng kinaroroonan niya. Willing po ako magbigay ng 200,000 po as a reward po para lang po maabutan namin ang buhay ng victim. John Consulta, nakatutok Yun mga kaibigan, nabigyan natin ng reaction mga kaibigan. Dasal lang tayo mga kaibigan, di ba? Huwag nating tularan itong mga tarantadong ito, mga katulad nila Manuel Boy Mejorada mga kaibigan, at saka nung kanyang mga alipores mga kaibigan, na yung pangyayari ginagawa nilang katatawanan mga kaibigan. Buhay po ang pinag-uusapan dito, seryoso po ang pinag-uusapan dito. Kidnap, robbery, lahat na kidnap for ransom na mga kaibigan itong dito mga kaibigan. Talagang nakakadismaya mga kaibigan na nagkalat sa atin yung mga loose firearm, yung mga sindikato, yung mga masasamang loob na tao mga kaibigan. Napakasakit. Hindi ko matanggap na ganyan ang sitwasyon natin sa Pilipinas mga kaibigan. Grabe talaga mga kaibigan. Ang dami kasi nilang kinukulong na mga tao, lalo na yung mga nahuhulihan lang nila ng mga maliliit na droga mga kaibigan. So pag napasok sa kulungan yun, anong magiging instinct ng paglabas ng mga kaibigan? Ang makikilala ng puro kriminal. Maiinganyo ngayon itong paglabas, sumali sa mga grupo na ganyan kasi iisipin nila may record na to, hindi na to makakahanap ulit ng trabaho mga kaibigan. So magiging mga kriminal mga kaibigan. Kumbaga yung paghuhuli nila sa mga maliliit na mga drug user, hindi ko pa nga nagawa ng reaction mga kaibigan yung sa CNN na yung interview doon sa Manila City Jail o tapos pag may yung naghihirig mga kaibigan, kunyari 200 yung pupunta ron sa korte mga kaibigan sa Manila City Hall, sa RTC. Tinanong nung reporter, ilan dito yung may kaso ng droga mga kaibigan? Takinal, halos lahat nagtaas 6 lang yata o 5 yung hindi nagtaas ng kamay mga kaibigan. Isipin niyo yung mga kaibigan, di ba? Yung mga yun tatagal sa kulungan yun ng mga 3 taon, 2 taon, 5 taon, 6 na taon mga kaibigan, di ba? Paglabas nun mga kaibigan, siyempre yung mga naunang lumaya sa kanila na ganito, kosa, ganito, ganyan, puntahan mo ako, didiskarte tayo ng pera, ganito, ganyan. Yun ang magiging trabaho nila mga kaibigan. Kaya para sa akin mga kaibigan, yung pagpapakulong doon sa mga maliliit na mga bagay na ganyan mga kaibigan is nagpo-produce lang sila ng mas lalo pang maraming kriminal mga kaibigan. Nahuhubog sila doon sa loob ng kulungan para paglabas nila is criminal minded na sila mga kaibigan. Yun yung personal kong pananaw. Naway makaligtas si Don Doc Chiu sa mga kidnapper na ito mga kaibigan. Yun ang panalangin ko mga kaibigan. Dahil ang buhay ay mahalaga. Tayong lahat
ay nilikha ng Diyos. Bawal tayong ubitil ng buhay ng kapwa natin, mga kaibigan. Diba? Diyos lamang ang maaaring bumawi ng ating buhay. Diba? At batas ang isa din sa pwedeng bumawi ng ating buhay, mga kaibigan. Diba? Pero ako, hindi ako pabor doon sa death penalty. Kasi buhay yan, mga kaibigan. Hindi natin pwedeng wakasan ng ating mga kamay ang buhay ng tao, mga kaibigan. Diba? Yung mga nagkasala na mabigat is mabubulok lang sa kulungan, itapon sa isang isla, mga kaibigan, na doon na sila mamamatay, doon na sila mabubulok na walang dalaw, walang yun ang dapat na ipairal sa atin, mga kaibigan. So yun lang yung reaksyon natin ngayon, mga kaibigan, dito sa naganap na pagdukot kay Don Doc Chiyuto, mga kaibigan. Naway panalangin ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maligtas si Don Doc Chiyuto, na makita pa natin siya ulit na buhay. Yun ang panalangin ko, mga kaibigan. Ganun din siguro ang panalangin ng mga taong nagmamahal kay Don Doc Chiyuto at mga taong kumikilala sa Diyos. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic yun ng Pilipinas. Kaya mag-iingat tayo, mag-ingat maigi, mga kaibigan. Agbyag. Ang daming manluloko, mga kaibigan, ang daming mga ganito, mga kaibigan. Mag-ingat po, magdalawang isip, magsampung beses mag-isip, mga kaibigan. Kung tayo may mga security guard na ganito, pag nakakita na-alerto na sila na ganyan, isirado na nila, ipadlock nila yung gate, tumawag ng pulis for verification ng mga taong nasa labas. Ganun dapat, mga kaibigan. So yun lang, Pilipino, OFW, FLM family, mga kaibigan, pagpalain tayo ng Diyos bawat isa, at lahat tayo pagkalooban ng Diyos ng mahabang buhay, dahil ang buhay mahalaga. Alpiyag.